Hello church and attendees. Ito po ang recording ng episode 6 or part 6 ng Rebellion series. Ang date po today ay February 9. Review nung nakaraan na discussion. So, dalawang katotohanan na makikita ay una na nilinaw ng Panginoon kung bakit niya ginawa na ibigay yung lupa na pinangako niya kay Abraham and then kay Isaac and then kay Jacob. So binigay niya yon kasi iningatan niya yung covenant na ginawa niya between siya saka kay Abraham and ipinagpatuloy niya sa mga patriarchs. At tinupad niya yung pangako dahil nag-obey si Abraham, si Isaac, si Jacob or si Israel. At hindi dahil sa mga Hebrew, yung second generation, hindi dahil sa kanila. Kaya nag-warn si Moses, huwag kayong magyabang. So, hindi ito dahil sa kanila because actually sila ay unrighteous, lalo na yung mga tatay nila. And number 3, na lalong hindi niya ipapanatili yung lupa na yon sa mga nakatira doon because ang mga nakatira doon mga heathen. Ibig sabihin, hindi kumikilala sa Kanya bilang nag-iisa tunay na Diyos. So, walang mga kinikilalang mga batas kundi ang mga sarili lamang nila. Pangalawa, na ang patunay na unrighteous yung first generation na Hebrews and maging na rin po yung second generation na unrighteous sila kasi nilarawan ni Moses sila. Na una, yung kanilang ulo o leeg, mga matitigas, stiff-necked. Number 2, yung impact nila sa Diyos, ginalit nila ang Diyos dahil sa mga gawa nila. Number 3, corrupt sila. So sila lang naman ang dala ng karumihan sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang mga gawa, lalo na ang idolatry. And number 4, maliwanag na sila ay mga rebellious ang puso nila, mga mapapait sa Diyos at sa mga lingkod ng Diyos. So, rebellion prophesied. So, nung nakaraan ay nandun yung hamon ni Moses na yung mga tatay nitong second generation na tatawid sa Jordan River ay mga rebellious. So ang hamon is kayo, tutularan nyo ba yung mga tatay, mga magulang ninyo? Yun ang hamon. So rebellion o righteous. And so ngayon, papunta ito sa katapusan ng book of law or yung Torah. Last book. And then towards the last section ng book ay itong part 6 na ito is last episode ito ng under sa period of tabernacle wherein ang leader si Moses. Nabanggit ko ito na ang Diyos pinakita niya Old Testament, New Testament na mayroon siyang pinili lang na lugar na kung saan ang kanyang mga tao ay magtitipon at naandun ang kanyang presensya. Ang pinakauna ay nung nasa desert. So, in-institute ni God yun kay Moses na gumawa ng tabernacle. So, movable po ang tabernacle kasi nagbabiyahe sila. So, under the tabernacle period, nung nabuo ang tabernacle period at lahat ng objects na naandun, lalo ng Ark of the Lord or the Ark of the Covenant, ay yung presence ni God ay pumaroon sa assembly, the congregation. So, itong unang tabernacle period, kaya ko ito binabanggit na para makita ninyo kahit sa assembly ng Diyos, naandun ang rebellion. Kaya hindi na po bago yun, mga Kristiyano, na makaranas tayo ng mga rebellion sa church. Kasi noon pa sa tabernacle period, yung lugar na pinagtitipunan may rebelde. And then after nun, nung pinatayo ni God ang temple,
yung fixed na place of assembly kay Solomon, may rebellion, and then makikita ninyo pagdating ng New Testament, ang designated, pinili ni God na place ay church, merong rebellion. So kaya mahaba itong series na ito, pero hindi ko po tatalakayin lahat dahil matagal 'to. Kumbaga, baka nga taon ang abutin nito. So, nawa makaipakita sa inyo pa rin na Old Testament, New Testament na meron talaga lagi ang Diyos ang pumili kung saan siya po paparoon o pipirmi din, depende kung ano ang puso ng mga tao na nagtitipon. So, rebellion prophesied kasi maliban doon sa warning ni Moses nung episode 5 natin, yung part 5, nandito mas emphatic si Moses dito na nagsalita at nag-prophesy siya na hindi pa tapos ang rebellion. Namatay na yung mga magulang nila ng mga rebelde pero hindi doon nagtatapos ang rebellion. Sadly, ibig sabihin lamang nito, talagang kung ano yung puno, yun din ang naging bunga dahil natupad po itong hula ni Moses na pagre-rebelde. So hindi natin susundan dito yung isip na abbreviation because ito ay prophesying ni Moses. So walang incident dito na ina-identify sino yung rebelde, ano yung sin, ano yung impact, at ano yung punishment. Manalangin muna tayo bago po ang discussion. Panginoon Diyos Ama, pakalinisin niyo po ang mga puso namin mga makasalanan. Kumilala po sa iyo bilang Diyos, kumilala sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, na maging tama ang puso, patuloy na suriin ito dahil hindi sa lahat ng oras ay tama, matuwid, lalo na kung nagpabaya sa mga tungkulin, tulad ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Bigyan niyo ng pag-unawa ang mga makikinig nito at maging salamin po ang pag-aaral na ito ng bawat isa na kung sakali mayroon na napapunta na sa pagre-rebelde ay magsisipunawa agad, tumalikod, huwag nang tularan ang mga naging rebelde sa nagdaang panahon. Pagpalain niyo pong gawain ito, ministeryo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Unang reference natin, so nabanggit ko ang Deuteronomy 31. So, ito muna ay background. Ano ang sa puntong ito, last section ng Deuteronomy hanggang chapter 34 ito, ano ang nangyari na? So, in verse 9 ng 31 and then verse 24. And Moses wrote this law. Law is yung Torah na po yan, yung Genesis to Deuteronomy. And delivered it unto the priests, the sons of Levi, which bear the ark of the covenant of the Lord, and unto all the elders of Israel. 24. And it came to pass, when Moses had made an end of writing the words of this law in a book, until they were finished. Continue natin in verse 25 and 26, that Moses commanded the Levites, which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, take this book of the law, and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee. So, sa puntong ito, natapos na ni Moses yung pinasulat ni God sa kanya, the book of law or the Torah, Genesis to Deuteronomy. So, tapos niya nang sulat. Maliwanag ito na ang nagsulat ng mga librong iyon ay si Moses. At remember, hindi siya sasama sa pagtawid kasi mamamatay siya. Yun ang consequence ng pagrebelde niya kay God. Tulad kay Aaron and then maging si Miriam. So, alam niya na mamamatay na siya, pero tingnan nyo, tinapos niya yung kanyang obligation kay God. Pero, hindi lahat
ay na-fulfill kay Moses dahil nga sa isang rebellion na ginawa niya. So at least doon sa part na yung obligation niya na isulat ang salita ng Diyos, nabuo niya. Ngayon, since mamamatay siya, kanino niya ipagkakatiwala yung salita ng Diyos? So, ayon dito sa mga binasang talata, pinagkatiwalaan niya ang mga Levites pa rin. Si Moses, Levite din, di ba? Pero ang priesthood ay ang pinili ni God si Aaron. So, yung mga anak ni Aaron, yun ang magpapatuloy nun. So, pinagkatiwala niya ito sa mga priests according doon sa binasang verse 24, verse 9 and 24. Maliban doon, pinagkatiwala niya ito sa mga elders. Kasi kung babalikan natin, pinatawag niya itong mga Levites, the priests lalo na, and then the elders. And then, saan pinapatago ni Moses? Doon sa ark. Ito yung binubuhat ng priests kapag naglalakbay. Ito yung object na nasa tabernacle or bahay ng Diyos na nagsisimbolo ito ng presensya na ang Panginoong Diyos, na ang Diyos kasama nila. So kaya yung ark, ang laman noon ay ang Word of God. And tingnan niyo itong last part ng 26, that it may be there for a witness against thee. Kung sakaling sila itatalikod sa Panginoon, ang salita ng Diyos ang magpapatunay na sila narinig nila pero hindi sila nagsisi, tinupad lang nila ang salita ng Diyos. Kaya ang witness ng kanilang mga actions ay ang Word of God. Ito yung magpapatunay, magte-testify. Kaya nga ang Bible is Old Testament, New Testament. Na pinapatunayan lang nito ang Diyos laging totoo, ang salita niya laging totoo, pero ang tao sinungaling. So, ang text, Deuteronomy 31, ang content pareho pa rin. Laman nito ay warning ni Moses dahil pauwi na siya sa Panginoon. At ang time ay yung araw pa rin po na patawid sila ng Jordan River. Last day ni Moses. Okay? And then ang location, the same. The Moab, east part ng Jordan. And so, ano ang una nating makikita dito sa mga reference? Number one, Moses had complete knowledge of multiple Hebrew rebellions. So, Hebrew people ang pinili ng Diyos. Lineage ito ni Abraham. And ang makikita ninyo sa mga babasahin pa pong talata ay alam ni Moses yung pagiging rebelde ng kanyang mga tao, ng mga Ebreo. Hindi lang sa kasalukuyan niya, kundi maging sa hinaharap niya. Kaya nasabi ko dito, multiple Hebrew rebellions. Kasi hindi lang isang beses nagrebelde, hindi maraming beses. Hindi lang isang henerasyon, kundi dalawa o higit na henerasyon. So, wag tayong magtataka na kung pinili ng Diyos ito na taong ito, grupong ito, and alam ng Diyos na mga rebelde, bakit pinili niya? So wag tayong pumunta sa ganoong linya ng pag-iisip. Kasi tandaan ninyo, kahit omnisciente ang Diyos, alam niya, kilala niya lahat, alam niya ang puso, alam niya ang mga iniisip. Ang Diyos ay hindi namimilit, nagbibigay siya ng salita para makita kung yung taong binigyan niya ng salita maniniwala at susunod o kaya hindi maniniwala at magre-rebelde. So, in Genesis 31 verse 27, sabi dito ni Moses, "For I know thy rebellion." So, itong know na ito, perfect verb ito. So, ibig sabihin, nung sinabi niya ito, sigurado si Moses. Sigurado siya dahil nakita niya yung mga gawa nitong mga tao ito. Hindi lang nung mga magulang nila, kundi maging itong kausap niya. So I know thy rebellion. So collectively siya, kinakausap niya as one group of people. And thy stiff neck.
And behold, while I am yet alive with you this day, ye have been rebellious against the Lord. And how much more after my death? So tingnan nyo, ang mga magulang nitong kausap niya, mga patay na to dahil sa pagre-rebelde nila sa Diyos, maging sa lingkod ng Diyos na si Moses and Aaron. And kaya sinabi niya, kayo tatawid na kayo. Naalala ninyo ang rebelding mga magulang ninyo. Alam ko yun, yung pagre-rebelde nila. Ngayon, nakikita niyo pa ako, lalo pa kapag hindi niyo na ako kasama. So kung ikaw narinig mo ito, nandun sa iyo yung hamon. Magre-rebelde ka rin ba tulad nila? So, ang church ay nakaranas na ng maraming rebellion. Ang hindi nawawala, rebellion. Bihira po ang magiging mananampalataya at magiging matapat sa pagsunod sa Panginoon, pero yung pagre-rebelde, nariyan lagi sa lahat ng panahon. Ebreo man o mga intil tulad natin. So, pinapakita lamang nito na ang kaalaman ni Moses bilang isang propeta ng Diyos nagmula sa Panginoon, kaya ganito siya kasigurado. Yung kaalaman niya tungkol sa rebelding henerasyon na ito ay kumpleto. Yun ay dahil sa nagmumula ito sa Panginoon. So, and how much more after my death? Nandyan nga si Moses, nagrebelde. Lalo pa pag wala na si Moses. Kaya naalala ninyo, ilan sa mga magulang nila namatay dahil umakyat lang si Moses para tanggapin ang salita ng Diyos na isinulat ng Diyos nung una, pinasulat siya ng Diyos sa tableta ng mga kautusan ng Diyos. Ngayon, pinababa na ng Panginoon kasi nagre-rebelde na yung mga tao porket wala si Moses. So pagbaba niya, pag nakita niya, nasa rebellion nga, nagiinuman, nagsasayawan, ang mga gawain ay salungat sa kalooban at salita ng Diyos. So ano ang konsekwensya nung pagre-rebelde ng mga Israelite o mga Hebreo? Marami sa kanila namatay noon. Doon nabuo ni Moses yung kasama ng mga Levites who is on the Lord's side. Ang nasa panig ng Diyos ay ang mga Levites at sila ang naging executioner noong pagparusa ng mga Hebreo. So, sa mga magulang, tulad ba tayo ni Moses? Ang salita ba ng Diyos ay nasa atin? Iniingatan natin? Kung kaya't nagagamit natin ito para gabayan sana ang ating mga anak at kilalanin kung sila ba ay rebelde o hindi. Ang salita ng Diyos ay sigurado. Kaya pag tinanggap mo ito, dapat sigurado ka. Kung buong pananampalataya mo sa salita ng Diyos, ituturo mo, ipapahayag mo ito ng may kasiguraduhan. At kaya pwedeng masabi ng isang magulang na matapat sa salita ng Diyos ang nasabi ni Moses. Nandito ako, ganyan na ang ginagawa mo, pagre-rebelde, lalo pa pag wala na ako, mas magre-rebelde. Parang ganun ang implication nito. Kaya, isang bagay na makikita natin dito, ang rebelde, mapait na ang puso niyan. Na kahit mayroong pastor o wala. Kahit mayroong matapat na lingkod ng Diyos. Kasi wala nang propeta ngayon. So sa church, yung institution ni Jesus Christ, na kung saan nandun siya, yung mga candlesticks na sinabi ni Apostle John. So, pag may rebelde dyan, regardless kung may pastor o wala, I mean, nandyan yung pastor nagtuturo, pwede yan magrebelde pa rin. And lalo pa kung wala yung pastor.
Okay? So, yan naalala ninyo mga kapatid, yung mga naandito noong taong 2024 nung tayo po ay pinadala dito sa Armenia, and then pag punta namin dito, dalawa sa kababaihan ng Eklesiya sa Legazpi na umalis din. So, hindi na siguro naman yung coincidence, kundi plinano siguro po yun. So, para namang totally nawalan tayo ng pastor kasi umalis lang naman ng missionary pero nariyan pa rin ang faithful na men of God, na mga nagtuturo at namumuno ng salita ng Diyos. So, kung yun ay ginawa nila, sinadya nila nitong dalawang babae, talagang pinakita nila na sila ay kasama doon sa mga rebelde, mga mapapaitang mga puso nila. Ikalawa na bagay na dapat nating makita ngayon ay hindi lang sigurado si Moses sa pagiging rebelde ng generations, kundi in effect, dahil sa kumpleto ang pagkakakilala niya, ang knowledge niya tungkol sa generation na yun, ang sunod, nag-prophesy siya. Moses prophesied about the imminent apostasy of the Hebrews. Apostasy ay pagtalikod sa Diyos. In particular, yung salita ng Diyos, narinig mo, hindi mo tinanggap, hindi mo pinaniwalaan. Kaya tatalikuran mo ang salita ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, or yung pastor teacher, and ang body. And sa New Testament, that is the church. So, nakikita ninyo dito, hindi lang siya nag-warn na, lalo pa pag wala na ako, anong gagawin ninyo? So, sinabi niya talaga dito. Look at verse 28. Gather unto me all the elders of your tribes and your officers, that I may speak these words in their ears and call heaven and earth to record against them. So, pinatawag ni Moses ngayon, bago sila maghiwalay, pinatawag niya ang tribe leaders. Ang tribe leaders are composed of, number one, the elders. Naalala ninyo na si Moses dati siya lang gumagawa. Pinayon siya ngayon ng kanyang father-in-law, Jethro, na hindi mo yan kakayanin. Ang tanda-tanda mo na ikaw lang ang nagiging judge ng lahat ng problema ng mga Hebrews. So sumunod naman si Moses, kaya nagtalaga siya ng per tribe leaders. So that i-designate niya na lang niya kung may papatupad siya, kung may papatawag siya, hindi lahat ipapatawag niya, kundi the leaders. May meetingin niya, kung ano ang salita ng Diyos, ipapasa niya. And these leaders, sila ang mag-convey nito doon sa kanilang mga constituents or the tribes. And bawat tribe, si elders, mayroong pang mga people under leaders din. Yun ang tawag ditong officers. So in short, ang pinatawag niya, the leaders ng tribes. Bakit? Para nga meetingin niya, i-recite niya itong mga nilalaman ng Torah. Kasi gusto ni Moses, ingatan nila ito dahil, lalo na kung hindi narinig, talagang mas mabilis ang pagre-rebelde. Maging ang leaders na to, pag wala na si Moses, kung hindi niya sinulat ni Moses ang salita ng Diyos, walang tatandaan, walang iingatan. So you see the importance of written words of God. Tingnan nyo, tayo nga, mayroon na tayong written words of God, the Bible. Whether yan ay hard copy or soft copy, if it contains the words of God, importante yan. Tingnan nyo, meron na nga, pero dahil sa hindi ang Kristiyano masigasig sa pag-aaral nito araw-araw sa kanyang buhay, hindi niya sinasapuso ang mga mensahe,
ang prone lagi ang Kristiyano to fall sa kasalanan. Kaya ang kasalanan natin, saksi talaga ang Word of God. Laban ito sa atin, sa mga kasalanan ginagawa natin. Hindi nawawala ang Word of God, ang Bible. Alam niyo po ba na hanggang ngayon, yan pa rin ang best-selling book of all time. Kaya kung pinaglalabanan ng mundo kung sino ang GOAT, GOAT, abbreviation na greatest of all time, like sino ang GOAT ng basketball, GOAT ng football, GOAT ng tennis, blah blah blah, GOAT ng singing, blah blah blah. Ano ang GOAT sa libro? Wala akong hihigit sa Word of God, the Bible. Ang mga unbelievers lang ang hindi kikilala niyan. Pero kahit ang mga unbelievers, alam nila ang statistics. It remains to be the best-selling book of all time. So, going back, bakit pinatawag niya? Anong sasabihin ni Moses? Okay? Sinabi niya pa dito, saksi, kayo mga leaders, saksi ko ang langit at lupa. Dahil sa pagtalikod ninyo, ang nakakaalam nito ay yung mga nasa langit, ay yung mga nasa lupa, ilalim ng lupa. So, verse 29, for I know that after my death, so you see, I know na naman, nandun na naman yung alam niya. Alam niya, sigurado na siya sa kamatayan niya kasi sinabi niya ni God sa kanya. You see, ang assurance ni Moses, ang source niya is God, the words of God. Kaya dapat sana ang Kristiyano, narinig mo ang salita ng Diyos, nabasa mo, pinaliwanag sa iyo. Dapat tanggapin mo ito nung buo para meron kang kasiguraduhan. Kaya parang ang isang tao, sasabihin niya na hindi siya sigurado sa kaligtasan. Ibig sabihin, yung taong yan, hindi niya pinaniwalaan ang salita ng Diyos. Yung narinig o tinuro sa kanya. Ang taong yan ay nabubuhay sa kasinungalingan. Ang taong yan, kawawa naman kasi wala siyang kasiguraduhan. Kaya maging siguro ang sarili niya, hindi niya kilala. So, nakakaawa ang taong yan. Kaya, matagal na sa church o nag-church, hindi pa rin ligtas. Kaawa-awa ang taong yan. Pag biglang may nangyari na matay, impyerno yan, ang taong yan. Kaya, puno ng yabang, walang maidudulot na kabutihan. Okay? So, pakaingatan ang puso na yan. Talagang malalang tao yan. So, sabi sa 29, for I know that after my death, ye will utterly corrupt yourselves. Ye, alam niya. Itong pagkakasabi ni Moses dito, na you will utterly corrupt yourselves. Itong main verb dito na corrupt, ay PL verb ito. Ibig sabihin nito, emphatic yung pagkakasabi, pagkakadeliver ni Moses. Ibig sabihin nito, sigurado si Moses. At hindi lang sigurado siya. Yung pagkakasabi niya, may diin talaga. So, saan nagmumula si Moses na sigurado siya na itong generation na patawid, eventually, magre-rebelde tulad ng kanilang mga magulang. Again, Word of God kasi ang source niya. Diyos mismo. Kaya with God, may assurance ka. Otherwise, no assurance. Kaya sinasabihan ko po yung mga hindi paligtas sa na nag-church, nakakaawa ka. Talagang hindi lang po nabubuhay ka na, is condemned ka na. Nakakaawa ka kasi wala ka kung ikukumpara sa Diyos. And yet, nagmamayabang ka na parang sino ka? Ano yung patuloy mong rene-reject? Ang Diyos totoo, ang salita niya totoo. Ikaw sinungaling. So, bakit hindi ka maniniwala? Hindi kayo magkalibel. Ang Word of God mataas sa iyo.
So, ba't hindi ka pa rin naniniwala ngayon? Huwag mong sisihin ang ibang tao. Oo, lalo na nakakaawa yung mga sasabihin, "Hindi ko na po maintindihan ang sarili ko." Oh, kasi nga lublob sa kasalanan yung puso. Kasi nga 'pag rebelde, mapait, matigas yung ulo, leeg, yung puso, rebelde. Oh, so far, tabernacle period tayo, lahat ng mga nagrebelde pinarusahan ng Diyos. Isang period pa lang 'yan. Iba pa yung tabernacle period na ang leader na is si Joshua and other, elders or judges. So, kasi nga sabi ko malawak na theology ito, theology on rebellion. Kailangan titingnan mo periods. So, nung sinabi niya ito, may diin si Moses. Kumbaga sa atin, isa kang tatay dahil sa pagkakakilala mo sa anak mo, sasabihin mo, "Alam ko ikaw 'pag namatay ako, magrerebelde ka." Saan mo'y diin, alam ko magrerebelde ka. Gano'n si Moses nung sinabihan niya yung leaders. Sinasabihan niya, kaya ingatan ninyo itong pinasulat ni God, na Word of God. Kasi ito ang mangyayari 'pag wala na ako. You see? Buti na lang faithful si Joshua, faithful yung elders, faithful yung leaders. Kaya not in their watch nangyari itong rebellion, kundi after. See? So, tingnan natin sa church natin sa setting. Bakit ang dami na nagrebelde pero nagpapatuloy pa rin ang pagtitipon? Kasi may faithful na men of God. Kasi may mga tunay na members of the body of Christ. Pero pag may nabaptize dyan na hindi talaga tunay, eventually, it will only be a matter of time para sila tumalikod din. Kasi a rebel is a rebel unless magrepent yan. Nandyan yung pastor o wala, magre-rebelde yan. Okay? So, tingnan ninyo ang mga tunay na mananampalataya kahit nasa isang church sila na hindi gaano, sabihin let's say hindi gaano karami or kabigat ang mga itinuturo ng pastor sa kanila, ang tunay na anak ng Diyos magpapatuloy yan. Nasabi ko to because yung Jesus Neter Church dito sa Armenia, nagtitipon sila twice a week, Wednesday and Sunday. Pero sa bawat pagtitipon na yan, sa araw na yan, isang beses ang preaching of God's Word. One on Wednesday, one on Sunday. O, ikumpara natin sa Legazpi. Sa Legazpi, one preaching Wednesday evening, pero on a Sunday, 3 Bible studies or preaching. O, kaya kung ang measurement natin, yung pastor, ilang beses nagtuturo. So pagpalagay natin ganon, kahit pala konti lang ang pastor magturo, yung faithful, yung tunay na anak ng Diyos, mananatili. Kaya sa mga leaders, sa mga nagtuturo, kahit pahabaan ninyo yung mensahe ninyo, na minsan naman po, yung haba na ng tinuturo ninyo, hindi na po talaga exposition, yung pag-explain na ng Word of God. Hindi po yan magmamatter, lalo na kung yung nakaupo dyan, rebelde. And maging particular din tayo sa oras. Why? Kasi alam nyo naman, teachers, na ang retention ng tao sa pakikinig is mababa, short. So, pahabain nyo man po yan. Baka nga po, wala tuloy na na-retain yan. So, be particular lagi kapag nagtuturo kayo sa oras. Hindi porket matagal kayo is meron na pong hindi na sa inyo nag-a-apply ang rule. Lalo na, lagi kong nire-remind kayo teachers, kung magsasalita kayo, be biblical. You study the Word of God diligently. Tayo mag-aral ng Word of God diligently so that when we speak,
masasabi mo with assurance or confidence, this is the word of God that I am saying to you, brothers and sisters, and even visitors. This is the word of God. You must receive this. Mahaba ang preaching, maikli, ang rebelde, rebelde. So, anong nakikita sa verse 29? Assurance po ito from the man of God. Emphatic. Alam ni Moses, paghiwalay niya sa kanila, pagkapatay niya, iko-corrupt nitong Hebrew people na ito ang mga sarili nila. And then, after, and turn aside from the way which I have commanded you. You see? Lilihis daw kayo lilihis kayo kung paano ko kayo pinamunuan, inutusan na ganito ang daanan ninyo. Pag wala na ako, lilihis kayo, sa kabila kayo dadaan. Ganyan pala po talaga ang rebelde, ano? Ang rebelde pala po mga kapatid, pwede mo na pong masabi ang taong rebelde dahil may word of God tayo. That is truth. And ang rebelde po, opo ng opo yan kapag harap ka. Pero pag wala ka na o pag talikod mo, ang gagawin niyan, opposite, kabaliktaran. Kaya hindi pwedeng sisihin na ng pastor, ng teacher ang sarili nila. Kasi nga po, nung nandun pa lang si Moses, nagrebelde na ang rebelde. Nung namatay na siya, lalo nagrebelde. So, ang ibig sabihin ng rebelde, talagang totoo yung mga nagsitalikod sa atin kasi makikita mo ang pattern nila eh. Yung recent na lalaki and then yung mga nakaraan na mga babae, opo ng opo yun. Mga magagaling yun mag-opo. Magagaling mag-sorry. Kumpara ko yung dalawang babae, isang lalaki. Naka-public po ito eh. Kaya iniiwasan ko ngayon magpangalan. Kaya nga po pag wala na sa inyo na ipalabas na, pina-private ko sana. Kaya lang pag nag-request kayo, pina-public ko ulit. So, kailangan mag-ingat tayo. Kasi pag naka-public, pwedeng ma-access ng iba. Ngayon, anong gagaling doon sa mga yon? Pareho pati mga nasa 20s yun eh. Ang gagaling nun mag-opo, opo. Pag kinausap mo yan, opo, opo, opo. Opo, gagawin ko po, opo, gagawin ko po. Opo, tapos magaling pa mag-sorry. Opo, mali po ako. You see? Huwag tayo padadaya sa mga ganun. Huwag tayo padadaya. Kahit anak mo yan, pag ganyan ang ugali, pagkaharap ka, tingnan mo ang gawa niya, lalo pag wala ka. Masasabi mo, dahil ang basihan ng Word of God, kung rebelde o hindi. And evil will befall you in the latter days. So, in-identify niya, hindi lang yung gagawin kundi kung kailan. In the latter days, evil will befall these rebellious people. Because you will do evil in the sight of the Lord, sa mata ng Diyos. And again, provoking God to anger through the work of your hands. Okay? So, before I close this, pakita ko sa inyo yung evidence. Jump tayo to Judges, the book of Judges, chapter 2, verses 11 to 13. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Ito natupad na agad. And served Baalim. Sino si Baalim? Ito yung mga Diyos-Diyosan ng mga dating nakatira na pinalayas ng Diyos o pinaalis ng Diyos. Kaya lang, hindi inubos ni Joshua sakupin lahat. May mga natirang mga ites na pinatira nila together with the congregation. O, yun ang nag-corrupt. Itong text na ito, Judges 2, patay na si Joshua. Si Joshua ang pumalit na leader ng Israel, ng Hebrew people kay Moses. Together with Joshua are the faithful elders.
Nung namatay na yung mga yon, ito na yung ginawa ng Israelites. Di ba natupad yung prophecy ni Moses? Lumihis ba sila? Yes. Imbes si Jehovah God ang paglingkuran. Ano ang pinaglingkuran? Diyos-Diyosan, false gods. And they forsook the Lord God of their fathers. Nung umalis yung dalawang babae at yung recent na lalaki, so ang tanong, sino na ngayon ang Diyos nila? Iisa lang naman ang Diyos. Kaya kung naniniwala ka na iisa lang talaga ang Diyos, mananatili ka sa katawan ni Jesucristo na nasa Legazpi City o sa Bakong o sa Bulusan. Mananatili ka. Ngayon, hindi perpekto po ang kahit na anong katawan ni Jesucristo. Ang ulo lang, ang cornerstone, which is si Jesus Christ. Yun ang perpekto. Pero hindi tayo perpekto. Magiging perpekto po tayo pag tayo binago na ng Panginoon ang ating mga katawan. Mula sa nabubulok papunta sa hindi na mabubulok o nabubulok. Kaya po hanggang ngayon, nandito tayo sa lupa. Hindi talaga tayo taga rito, pero nandun lagi ang danger natin na magkasala everyday. Kaya ang bawat araw dito sa lupa ay pakikibaka ng isang mananampalataya. Estudyante ka, nagtatrabaho ka, nasa bahay ka, nasa bahay ka ng ibang tao, Kristiyano o hindi, pakikibaka po yan. At saksi ang salita ng Diyos sa ating pagkakasala. Kaya kung ingatan natin ang salita ng Diyos, hindi magiging laban ang salita ng Diyos sa atin. Tinalikuran nila si Jehovah. They forsook the Lord God of their fathers. Ibig sabihin yung God ni Abraham, God ni Isaac, God ni Jacob, which brought them out of the land of Egypt. Biruin niyo yan. And followed other gods. Sino nagligtas sa kanila sa Egyptian occupation? God. Sino pinaglingkuran nila eventually? False gods. Walang utang na loob. Hindi yan paglilingkod. Sinunod nila ang sarili nila. Rebellion yan. Of the gods of the people that were round about them. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Kasi hindi nila pinalayas yung mga kaaway. Some of them, inalaw nilang makitira together with them. Naisip ng mga fathers, ng mga leaders, mapapakinabangan natin yan, gawin nating mga alipin. Hindi iningatan ng Word of God. So, ngayon, sila na ngayon ang nag-serve. So, anong ginawa? They serve their gods instead of the only true God. Provoke the Lord to anger, and they forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. These are the Philistine gods. Idagdag ko po ang verse 19, same book and chapter. And it came to pass when the judge was dead, that they returned and corrupted themselves more than their fathers in following other gods to serve them and to bow down unto them. They ceased not from their own doings, nor from their stubborn way. So nangyari, namatay si Joshua, namatay din yung mga elders. So wala silang leader, nagsitalikod sila. Ganito ang uri ng mga rebelde na wala talagang paninindigan, walang pananampalataya. So nag-raise si God ng judge para i-oversee pa rin ang tao niya. Nung namatay yung judge, ganito ang ginawa nila. So, pinarusahan sila ng Diyos. Nung humingi sila ng awa sa Diyos, ng tawad, niligtas sila ng Diyos through the judge. Kaso, pag okay na sila ulit, hindi sila susunod sa judge. Kaya, babalik na naman sila sa kanilang rebellion sa Diyos. And paulit-ulit ito sa Book of Judges. Ibig sabihin lang, wala talaga, itong generation na to, wala silang conviction. Kaya may pattern. Kaya hindi na nakakapagtaka na yung lalaking nawala na. Hindi po yan first time na nangyari yan. At
Nangyari na po yan sa una niyang trabaho na umabot yun sa punto, tinago niya sa church na sabi niya, hindi na siya na-renew. Ang totoo pala, natanggal siya sa work dahil sa nag-underperform siya. And umabot siya sa punto na nasabi niya na hindi yata daw siya ligtas. So kaya, kami naman po, dahil dati naming Samuel, kinupkup ulit namin kasi nakita namin na parang hindi pa mature. So, kahit tapos na siya sa amin sa kontrata, nag-extend kami from 4 years to 7 years. So, until nagtrabaho na sa Bigs, and then, yun pala, tinago din sa atin. So, makikita ninyo, ang rebelde, paulit-ulit. Yung babaeng isa, grabe yung ginawa na kasalanan. First in the history ng Legazpi Church, yung immoralidad. Paulit-ulit din. Paulit-ulit na hindi ligtas, paulit-ulit. Kaya may pattern. Yung taga-Bakong na kabataan, nabaptize na, hindi para ligtas. No. Yan ang pattern ng rebelde. Oh. So, sino yung taga-Legazpi na nabaptize na pero hindi pala ligtas? Oh, i-apply natin. Naandyan si Moses o wala? Rebelde. Naandyan si Brother Joshua, wala? Rebelde. Praise God talaga sa Word of God, ano? Kasi pag tinignan mo ang Word of God, inaral mo, makikita mo yung mga nangyayari sa presente. Pupurihin mo talaga ang Diyos kasi you will be delighted on how true the words of God are. Talagang matutuwa ka. Talagang hindi ang Diyos nagkakamali. Dahil ang kanyang salita, mahalaga sa lahat ng panahon. At sino man na mag-reject nito, kawawa talaga. Oh. Ilan na yung inalagaan ni Brother Leo, ni Ma'am Joy, ng mga kabataan. Ang panghuli po si Gina eh. Oh. Maliban bago kay CJ, si Erica na. O ngayon, hiwalay na si Erica. See? So, kahit po pinagpe-pray kayo mga kabataan, kung kayo mismo, hindi kayo tulad ni Daniel, di nyo pinapurpose sa puso ninyo kung ano yung direction ninyo dapat. Kawawa kayo. Kayo lang ang sisira ng mga sarili ninyo. Tandaan ninyo yan. Kaya magtaga-Bakong sa Bulusan po, na lalo na ang Bulusan, hindi nila naririnig itong mga series na ito. And kaya hindi rin sila involved sa assignments. Surprise. So, nasa sa inyo yan. Kung may concern kayo sa Bulusan Brethren. Kasi meron din doon nanganganib. You see? Kaliwaan. Kaliwa kanan. Bulusan. Bakong. Tinan niyo ang Bakong. 2008, 40 membership niyan. 40 members. Ngayon, ilan na lang tira? 4? Sister Rose, Sister Linda, Brother Arvin, Lola Sar. You see? Oh, ilang percent yun? 4 nang natira out of the 40. 1% ano? 1% o 10%? So, kaya ako sinama itong Judges na reference para ipakita ko sa inyo yung prophecy ni Moses natupad nung patay na si Joshua, the elders. Kaya nung Judges ang riniraise na ni God, yung mga Hebrews na yun, hindi sila nakikinig sa Judges. Kaya bumabalik sila sa kasalanan. In spite of that, lagi ang Diyos, mahabagin talaga ang Diyos, maibigin talaga ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos. Lagi ang Diyos nagpapadala ng kanyang lingkod. Kaya deserving talaga lahat ng mga wicked na tao na parusahan because hindi ang Diyos nagkulang. Lagi siya nagpapadala. Why? In summary, number 1, the perfect God knew exactly your heart. Alam ng Diyos. Kaya siya nagpapadala ng help. Because number 2, God uses His Word and His man, yung man of God, ginagamit yung Word of God para sana marinig yung pagsasaway
sa iyo na nasa mali at para sana bigyan ka ng chance ni God na magsisi. Pero kapag hindi mo yung ginawa pagkatapos mo marinig, maganda ka. Kasi so far sa Tabernacle Period series natin, lagi may punishment. Isip, letter P, may punishment si God dun sa mga nagrebelde. To beware. In closing, for assignment, unang assignment para kay Brother Arvin and Brother Yudel, first time isama kita ngayon. Kayo ay mga tatay, kayong dalawa. At kayo ay nasa edad na din. Tingnan ninyo ang sarili ninyo na parang Moses. Kunyari kayo si Moses. Mamamatay niya kayo. Alam niyong mamamatay na kayo? At alam ninyong may rebelde sa bakod ninyo. When I say bakod, ibig sabihin sa pamilya mo. Now, ang tanong ko sa iyo at ibabahagi mo for a testimony, what would be your final warning or prophesying to your children? So, iparinig ninyo sa church ang pagiging Moses ninyo. Again, sa episode na to, si Moses sigurado siya sa rebellion ng mga Hebrew because of the word of God na receive niya. At sinabi niya, pag wala na ako, magre-rebelde kayo sa Panginoon. So, para po yan sa inyong dalawa. No? Ano ang huling habilin ninyo, huling mensahe ninyo sa mga anak ninyo? At ano ang mga masasabi ninyo na gagawin nila kapag wala ka na? Now, ang basihan ninyo dyan, Word of God dapat. Ibe-bless nyo ba sila? Or i-curse sila? Number 2, assignment para sa dalawang nanay, Sister Franz and Sister Linda. TYOS, tell your own story. Bahagi nyo po ang kapiranggot sa buhay ninyo. Alalahanin ninyo kung mayroon bang beses sa buhay ninyo, may nangyari ba sa buhay ninyo na pinagdudahan ninyo pagkatapos ninyong marinig ang salita ng Diyos. At pagkatapos ninyong pagdudahan, so hindi ninyo sinunod yung narinig, and then may nangyari ulit na na-realize ninyo na tama talaga ang salita ng Diyos at mali talaga ikaw. So ano man yun na isang kwento pangyayari sa buhay ninyo, ibahagi din ninyo sa church. Yan ang testimony ninyo. Okay? So for this part 6, mga magulang itong magbabahagi sa susunod na Sunday. Okay? So kaya nga may 1 week yan na pagitan para lalahanin ninyo yung kwento sa buhay ninyo. Okay? So mag-message lang po kung hindi malinaw ang assignment. Ipagpapatuloy natin ang series na ito on rebellion. Mag-close tayo in prayer. Father, salamat po sa kalakasan sa inyong lingkod. Tuloy ko pong nilalapit sa iyo na kami pong mga lingkod ng Panginoong Hesus na nagtuturo, Brother Leo, Brother Josh, ay maging pong matapat sa iyong salita tulad ni Moses, na ang aming pagtuturo ay may assurance dahil sa tinanggap namin at pinaniwalaan ng iyong salita, hindi dahil sa tiwala sa sarili. At ikalawa, Panginoon, pinapanalangin ko rin ang mga members na maging sapat ang talakayang ito para ma-warningan na huwag tularan ng mga rebelde. Kung sakaling mayroong mali, kapaitan ng puso, itama na agad sa pagsisisi at pagtutuwid po. Panginoon, saksi po kayo sa mga rebelde na naranasan na ng katawan ni Jesucristo sa Legazpi, sa Bakong, sa Bulusan. Huwag po sana mangyari, Panginoon, na
i-reject din ng Panginoong Hesus ang tatlong eklesiya na yun. Para hindi po isoli ni Jesus ang kandila, kailangan maging matapat ang mga pastors, teachers, at ang members. Ganapin namin ang mga tinuturo mula sa salita mo. Salamat sa salita mo, Ama. Itong patuloy na nagbibigay ng kasiyahan sa mga nananalig. Sa ngalan ni Jesus, Amen.